What's up mga kalingap? Welcome back po sa channel ni Kuya Val Santos Matubang. It's me, Charlotte of Cebu, ang inyong lingkod. At nandito po tayo ngayon sa Bamban, Tarlac! Dito po, no? Dito tayo naghahanap ng taong makakukwentuhan natin. Sino kaya yung mas-scout? Anong kwento na naman yung malalaman natin? At ano ba, ito'y magbibigay na naman ng inspirasyon. So dito po tayo banda, no? Haba po ng nilakad namin ay almost 30 minutes at saka ang init pa. Buti na lang talaga ay may natagpuan dito banda. May maraming bahay. At saka may nakita ako na I think talagang maganda ang kwento nito. Tao po! Ay, hello po! Ang ganda ni ni ate. Ate, ilang taon ka na ba? Baka maate kita. 31. Ay, kaedad lang pala kami guys. Best! Ano matawag, Best? Okay, ako po pala si Charlotte. Ako po yung naatasan ni Kuya Val. Kilala mo ba si Kuya Val Santos Matubang? Oo, yun yung number 1 na fans ko sa vlog. Wow! Ay, may fans ka pala dito, Kuya Val! Ang galing! Di mo inakala na aabot kami sa lugar nyo? Oo, actually, kaya hindi ako makapaniwala na pag nakita mo kanina sa akin, sabi ko, oh my God, yung idol ko to! Pinapanood ko to gabi-gabi. Actually, pinagpupuyatan ko pa yan. Pinagpupuyatan. Sana, hindi ko talaga akalain na hanggang dito sa Tarlac ay kilalang kilala na si Kuya Val. Nakakataba ng puso, mga kalingap. Kasi nga, first time ko nag-scout, second time ko nag-scout, and then, napahanga ako dahil nga nakilala niya si Kuya Val. So siya po, no, ang magiging kakwentuhan natin ngayon. Tignan natin kung anong takbo ng buhay niya. Kikilalanin natin siya ng lubos. Pasensya ka na, hindi talaga ako bihasa mag-Tagalog ay. So, anong pangalan mo? Ako po sila Arnie, pero tawag mo nila sa akin, Ami. Ami. Okay, tawag ko na lang sa'yo, Ami. Di na lang kita aatin kasi magkaedad lang naman tayo. Kamusta ka ngayon, Ami? Okay naman, mabuti naman, masaya kasi walang sakit yung mga pamilya. Oo, yun talaga importante, no? Kahit gaano kahirap yung buhay, pag wala lang sakit, ay talagang wala problema. Wala kita lang problema pag may sakit ka, no? So, ikaw ba ay may asawa, anak? Ako may asawa, isang construction worker po siya. Tapos may Akala ko sasabihin niya, meron akong isang asawa. construction worker po yung trabaho niya. Tapos 3 po yung anak ko. Construction worker. So, ngayon, ikaw ay 31, may 3 anak ka na. Ilang taon ka ba nung nagkaroon ng, ano tawag nun? Unang anak ba yun? Ilang taon ka? Ako noon, 23. 20, ay not bad. Nasa tamang edad na. So yung husband mo, construction worker. Ikaw naman, Wala lang, dito lang sa bahay. housewife lang. Ikaw yung nag-aalaga. Isa na namang nanay ang ating napanaya mga kalingap. Ito talaga gustong-gusto ko talaga makikipagkwentuhan sa mga nanay. Kasi hindi talaga madali. Madali ba maging isang ina? Mahirap maging nanay. Mahirap maging nanay. Susubo mo na lang, bibigay mo pa sa kanila. Ay, ganon. Actually, ako naranasan ko na yon nung walang-wala talaga kami. Tapos naghihingi na lang kami ng kanin sa nanay ko. Susubo ko na lang, bibigay ko pa sa mga anak ko kasi baka bitin o gutom pa. Naranasan ko talaga yun. So yung mga kalingap, tingnan natin yung bahay niya, no? Check natin. Pwede lang ba? House tour muna tayo? Pwede ba? House tour. So ito dito po siya nakatira. Ito po yung kusina po. Ay, may dadaan. Husband? Ito po yung kusina. Dito po siya nakatira mga kanina. Ito yung kusina. Dito kayo nagluluto. Ito po yung lutuan. Ito po yung lutuan nila. Ano yung kahoy? And then, ito yung bahay mo. Ay, hindi makita madilim. Ay, pwede buksan yung Buksan mo anak yun. Ay, may baby ka? Siya po yung hawak. Ay, saan ba? Ang ingay pa naman namin. Hindi po kayo. So, yung ano mo, pwede dito tayo mag-kwentuhan. Dito tayo may space dito. So, yung anak mo, yung bunso, ilang taon? 6 months. Wala, katulad lang ng pamangkin ko. 6 months. So, nagpapa-breastfeed ka pa. Ang
tugma yun sa ano natin, kakapanganak. Di ba sa vlog na? Kaya ano mo naman, pagkihawak, maligitan. So, maaari mo bang ikwento sa amin yung buhay mo bilang isang ina? Ano bang buhay ni Ate? Ako po isang mabuting may bahay lang, may tatlong anak. Tapos, nagigising pag umaga, nagsasakin, nagluluto, lahat-lahat na sa akin. Kasi ganun talaga yung pag-asawa. Ikaw talaga gumagawa ng gawain mo. Tapos, hindi mo alam kung saan mo papaikot yung pera. Sahod lang ng asawa ko, 3,000 sa isang linggo. Tapos, baon pa ng anak ko. Tapos, magastos pa yung may nagpa-pampers ko. Hindi ko alam kung saan nakukuha ang pang pampers niya. Minsan umiyak na lang ako sa tulog. Tapos sabi niya sa akin, "Ba't umiyak? Wala na tayong bigas, wala na tayong ganyan." Tapos maghahanap pa itong isa ng pagkain. Hindi ko alam. Pumunta ako sa mga kapatid ko. Pairam ako ng 50. Pairam ako ng 10. So, nangungutang ka? Pagdating ng linggo, wala din natitira sa akin. Kasi sa pambayad lang ng utang, ubus na. Talaga. Tapos hindi lahat bibili ng asawa ko. So hahati pa yung 3,000. Nahati pa yung 3,000 na yun ang sahod ng asawa ko sa ganito sinabi sa trabaho. Hindi pa ubos yung So, yung natatanggap mo, hindi yung... hindi buong 3,000 yung natatanggap ko. Minsan natitira na lang sa 800. Ha? Bakit? Kasi po hindi bibili lahat yung asawa ko doon. Hindi siya rin yung pagkain, pamasahe. Sa kanya din so mag-uutang siya ng ulang siya din siya 75 na merienda pa niya. Kaya yun ay ditira sa amin, 800. Ilang taon siyang nagtatrabaho bilang construction worker? Matagal ng construction worker yung asawa ko kasi papalit-palit lang siya ng Employer? Hindi kasi sila hindi sila company. Lang sila. Contractual, matawag doon? Construction. Oo. So, ikaw, dati, anong naging trabaho mo? Ako dati naging ako sa bahay, ako sa dito sa Clark sa airport. Oo, madaming mga dyan. Yun lang ang naging trabaho mo. Hanggang nakapag-asawa ka na. Then itong may tatlo kang anak, ito ba'y linano mo na magkaroon ng tatlong anak? Plano mo talaga na tatlong anak ang gusto mo? Kung bibigyan pa ako ng Panginoon na mas marami pa, mas okay naman kasi yun naman yung balak ng Diyos sa akin. The more the merrier. Oo. Alam ka naman sabihin mo na hindi pa, tapos mabubutis ka pa lang. Oo nga. Huwag nang magsalita ng patapos. Sayang naman lahi ni ate, maganda pa naman siya. So yung buhay mo ay nahihirapan ka financially. Oo. Di nagpapa-breastfeed ka pa. No? At saka pag kakapanganak pa lang, may yan hindi ka ba dadako tayo sa parang sensitibong topic, yung tinatawag nilang postpartum depression. Alam mo ba yun, like yung mama, pagkakapanganak pa lang, ay hindi nila nahahandle yung emotion nila. May ganun kang nararamdaman. Bagong panganak ako sa kanya, Oo. parang ganun. Ganun yun, parang mainit ulo mo. Mainit yung ulo ko, tapos yung parang konting bagay lang na masungit ako, ganun sigaw dito sa dulo. Pero nung medyo hindi na ko rin sa rin. May ganun naman talaga. So ano ang masasabi mo sa buhay mo? Ikaw ba'y, paano mo i-explain yung buhay mo? Ikaw ba'y masaya, malungkot? Masayang malungkot kasi masaya ako kasi nga yung pamilya ko. Yun lang, no? Malungkot kasi ayaw ko madanasan ng mga anak ko yung nadanasan ko ng bata. Ano bang naranasan mo noon? Maliit pa lang ako, patay na yung tatay ko. Nagpupulot kami ng bato dito sa likod ng Sibera, yung batong buhay. Bato? Bato. Ano ng bato? Batong patay. Binibenta namin yun, 5 pesos yung isang sako. Yung malaking bato? Ganun? Hindi, yung as in maliit lang siya. Maliit. Ganon. Tapos lalakarin namin yan, Sibera, dito sa amin. Ay, talaga? Minsan, malaki yung ilog, hindi kami makadaan-daan. Saan ang ilog dito? Doon kasi sa likod ng Sibera dati may ilog. Ngayon wala na. Siyempre, ayaw ko madanasan ng mga anak ko. So lumaki ka din sa hirap. So yun yung pangarap mo na sana hindi ito maranasan ng mga anak Yun yung mo. pangarap ko, yung laki yung mga anak ko na hindi nila maranasan yung nadanasan. Yun lang. Yun lang yung pangarap. At ngayon, anong nararamdaman mo? Kasi hindi naman makakaligtaan no, na hindi naman lahat maibibigay natin sa anak natin.
dahil din hika ko sa buhay. Anong pangarap mo ngayong taon? Pangarap ko ngayong taon, yun nga yung nakahawag kami kahit sa hirap, yung makakain yung mga anak ko ng 3 isang beses ang Bakit araw. hindi ba? Minsan hindi. Actually, minsan hindi. Minsan nagugutom sila. Tapos, nag-iikat sa mga kapatid ko. Kasi ang mga kapatid ko, nag-buy sila ng plato, nag-iikat sa mga kapatid ko. Buti na lang may kapatid kang umalalay. Pero nakakahiya naman pag palaging sumasandal sa kanila, di ba? So, ngayon, nakakain na ba kayo? Nakakain ng Like sa loob ng isang linggo, ilang beses kayo hindi makakain ng maayos? minsan tatlo kapag hindi nagbabali yung asawa ko pag di nakabali. Wala. Tapos, baon ng anak ko. Saan ako nagkakahirap para lang makapasok. Kaya ang hirap talaga. Masarap na mahirap magiging isang ina. No? Kasi totoo yung sinabi niya. Ano nga yan? Isusubo mo nga. Bigay mo pa sa mga. Ikaw talaga yung nagpaparaya. Anong mensahe mo sa mga magulang na katulad mo na nagdadanas din ng sobrang hirap? Ano lang. Lalaban lang ako para sa mga anak ko. Kaya So yung lakas mo ngayon, yung mga anak mo. Anong naiisip mo sa tuwing nakikita mo sila? Lalo na pag nagugutom sila. Anong nasa isip mo? sabi mo sa isa ko sana nung wala pa sila nag-aral ako ng mabuti. Kasi ako hindi talaga pag nakapag-aral gawa nga walang-wala talaga. Ay, ganun. Parang may ano ka na sinisisi mo yung sarili mo? Sinisisi ko yung sarili ko. Bakit? Kasi hindi ako nag-aral sana. Yung mga anak ko hindi nadanasan. Yung hirap na nadanasan ko dahil. Kung nakapag-aral lang sana, sana may trabaho ako makayos na pwede ko gusto yung pangangailangan ng mga anak ko. Lungkot naman. Napakalungkot talaga ng kwento, lalo na sa mga nanay na dumadanas ng sobrang hirap at walang ibang iniisip kundi yung anak nila. 'Di ba? Wala siyang ibang iniisip. Pag naging nanay ka na, nakakalimutan mo na talaga yung sarili mo. Kasi nakatuon yung atensyon mo sa kanila. Lalong-lalo na yung pangangailangan nila. Importante talaga yung pagkain. Kasi napakasakit sa dibdib na hindi mo maibigay kahit pagkain man lang sa kanila. Yung pang nanghingi, nadanasan ko din yan ng one day, one eat. Para kami nagda-diet nun. Pero at least ikaw, hindi ka talaga sumusuko. Yun yung pinaka-importante. Ngayon, anong mensahe mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko. Sana pag mag-aral sila ng mabuti para sa susunod, pag sila na may pamilya, hindi nila madanasan yung nadanasan nila. Hadlang ba yung kahirapan para hindi makapagtapos? Ay, hindi. Hindi hadlang yung kahirapan para makapagtapos. Ikaw, kung hindi mo mamasamain, bakit hindi mo natapos yung pag-aaral? Kasi, tumulong nga kami sa nanay ko para Ay, nagtrabaho ka. Sa murang edad. Ilang taon ka? Ilang taon ka noon? Maliit pa nga ako ng mga nasa 12 years old. Ganun? Ito talaga parang common na kwento dito sa Pilipinas. May mga bata talaga na sa murang edad nila ay sila na mismo naghahanap buhay. Gusto nilang matulungan yung parents nila. At yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi sila nakapagtapos. Kung may babalik mo man ang panahon, gusto mo bang mag-aral or gusto mo ring tumulong sa magulang mo? Kung may babalik mo yung panahon na bata ka pa. Dalawa, gusto ko mag-aral, gusto kong tumulong sa kanila. Kasi nung bata ka pa, yung isip mo lang ang tumulong, nakalimutan mo talagang mag-aral. Pero ngayon, yun yung mensahe mo sa mga anak mo. Kung maaari, Mag-aral sila, tapusin nila pag-aaral nila para hindi nila madanasan yung nadanasan ng hirap nila. totoo yan. Wala talagang imposible. At hindi hadlang yung kahirapan para hindi ka makapagtapos. Tiyaga lang. At hindi talaga madali ang buhay. Lalo na pag hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga, lalo na pera, financial, hindi mo alam kung saan ka kukuha nito. Yun. Sino bang nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo? Kasi pag may mga panahon na down ka na sa sarili mo, sino ang nagpapalakas ng loob mo? Siyempre, unang-una yung Diyos. Pangalawa yung pamilya ko. Anong palagi mong pinagdadarasan? Yung maging safe kami, pamilya, wala magkakasakit sa atin. Kasi pag may nagkasakit, wala akong pabiling gamot. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Actually, yung bunso
hospital ng Kapas kasi pinapabayad ako, wala akong pera. Public yun. Oo. Sabi, may bayad daw. Sabi ko, wala akong pera kaya dito ko dinala yung amak ko. Bali, pag Christmas mo na lang sa kanya ate para nagmakaawa ko doon para mag-check up lang niya yung anak ko. Kasi tama-tama na pangbili lang yung dala ko. Magkano ba yung bill mo nun kung hindi mo mamasamain? Magkano sana yung babayaran? 300. 300 lang. Pero tama-tama lang yung pera. Ang dala ko kasi nagiram lang ako sa kapatid ko ng 500 pesos. So, doon talaga nagmamakaawa ka na sana yung ma-check up mo lang yung anak mo. Kasi ayaw nilang check up kasi nga nila gusto nga nila i-x-ray daw. So sabi ko, kung po in-x-ray po siya, wala po akong pambayad. Sabi ko, pakitutok na lang po yung likod. Tapos sabi ko, kahit na kasi may bayad pa din yun. Sabi ko, mahawa na po yun kasi wala po kami pera. Pag Christmas na lang po sa ano. Ito din yung mahirap, no? Public na nga, kailangan pa magbayad. Ayun talaga, iba-iba kasi yung estilo ng gobyerno dito sa atin. And nakakalungkot talaga isipin, lalo na pag may sakit ka tapos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Ngayon, yung anak mo okay na ba? Dahil nakabili ka na ng gamot. So hindi siya na-check up nun? Nag-check up siya, tapos sabi ng isang babae, o sige, check up natin siya. Tapos check up niya doon. Nag-check up naman siya. So hindi ka na pinabayad? Hindi na ako pinabayad. Ipag-Christmas na lang. Ay, buti naman. Buti na lang, no? Ang sarap sa pakiramdam na may mga tao pa rin nakakaunawa sa mga sitwasyon nila. Ganun da, kahit konting halaga lang mga kalingap, no? Di naman pinagbabasehan na kailangan yung bigay mo, yung tulong mo ay kailangan malaking halaga. Hindi po. Pag ito'y bukal sa loob mo na tumulong, yun po yung importante. Yung bukal sa loob mo ang pagtulong. Huwag mo na sabihin na kuripot, ang liit lang na binigay. Hindi po ganun mga kalingap. Any amount po. Kasi wala naman pong binibigay na halaga para tumulong. Ayun, no. Lilinawin lang natin. Kasi may mga ilan sa mga viewers natin nagagalit sila bakit daw kaunti yung pagtulong. So, kung gusto niyo pong tumulong, hindi umabot po kayo. Chat lang. Nare-real talk na naman. So, ayun, no. Nakakalungkot, pero nakakamangha din. Anong mensahe mo sa mga viewers na nanonood sa'yo? Talagang, nalulungkot din sila sa kwento mo. Anong masasabi mo sa mga magulang na wala ding ibang iniisip, kundi maitaguyod lang yung mga anak nila? Laban lang tayo, kaya natin. Totoo, no? Kahit wala tayong choice Naniniwala ka ba doon? Kahit wala kang choice kasi ano sila. Kahit gusto mo nang huminto, dumating ba sa punto na napapagod ka na talaga at gusto mo nang itigil ang lahat? Ay, oo, dumating sa punto na nung walang-wala kami, dumating sa punto yun, naisipan ko na lang na magkamatay. Talaga? Ay, oo, naisipan ko. Sabi ko sa anak ko na, ayaw ko na, suko na ako. Tatlo na anak mo Dalawa nun? ng dalawa. Dalawa pa lang. Sabi ko, ayaw ko na, suko na ako. Sabi ng anak ko, bakit ma? Umiiyak ako, umiiyak din siya. Pero naisip ko, kapag ginawa ko yun, mas kawawa sila kasi may iwan sila na walang pag-iwan. Tapos yun, sa pray lang ng pray. Pag minsan nadadat na kami ng asawa ko, wala pang kain. Hindi ko lubos maisip, no? Pasensya na, sadyang napaka-sensitibo na ng topic natin mga kalingap. Ayun talaga, pag tinanong lang natin, kasi nga, ako'y napamangha din sa kwento niya, dahil kahit gaano kahirap ang buhay, naging matatag siya. Pero may madilim din siya palang kwento. At naisawalat niya sa atin na, ayun, naisipan niyang gawin ang mga bagay na iyan. Buti na lang ay nailigtas siya sa kanyang panalangin, no? Yung pagdadasal talaga. No? Wala siyang ibang hiniling na maiahon lang sa kahirapan yung anak niya. Yung asawa mo naman ay talagang nagtatrabaho para sa pamilya mo. Anong mensahe mo sa kanya? Sa asawa ko, kaya natin to, laban lang tayo. Basta magtiwala tayo sa Panginoon, tsaka magtulungan tayo. Yun yung pinaka-importante. Kahit na mahirap lang kayo, basta buo lang yung pamilya mo, na super blessed mo na. Oo nga, kasi hindi lahat ng may pera ay buo ang pamilya. Yung number one talaga yung family. At meron ka nun. So, super blessed ka pa rin. Intact yung family mo. Hindi nagkawatak-watak. At least, may kaagapay ka pa rin yung asawa mo. Proud ka ba sa asawa mo? Oo. Ilang taon na kayo nagsama?
Nagsama kami 23 kasi nabuntis ako nagsama. 23 hanggang ngayon. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 years! Wow, ang galing! Kayo may kasal na? Hindi. Live-in pa. Ayun. So naway sana maikasal kayo ni Kuya Val. Kasi nagpapakasal din yan. Shoutout ka, manawagan ka. Ay, Kuya Van, number 1 fans mo ako. Baka gusto mo. Pinagpupuyatan kita gabi-gabi. Sabihin mo, baka gusto mo kung may pakasal, Kuya Val. Lubos-lubosin mo na. Nasa iyo yung Kuya spotlight. Van, baka gusto mo daw yan. Tulungan mo naman ako. Kasi ang sarap sa pakiramdam pag may bless yung marriage nyo, mas lalong titibay yan. Okay? Talagang hindi naman sa ano no, pero 8 years na silang nagsasama. So, ito'y napakaganda kung may kasal sila ng Kuya Val this year. Di ba? Magandang regalo talaga yan para sa Christmas. kanya. Yeah, pa Christmas daw. So, ayun na, ano mensahe mo kay Kuya Val? Mapapanood niya ito ay sa lahat ng mga viewers niya. Yun, Kuya Val, maraming salamat. Napapasaya mo yung mga tao sa ginagawa mo. O, isa na ako doon kasi sinusubaybayan talaga kita. Oo nga, no? Sinusubaybayan talaga kita. Hindi mo ba nakakala na aabot kami dito? Di mo- Actually, kanina pinakita mo sa akin yung cellphone. Hala, si Kuya Val! Kasi number 1 fans talaga niya. Na-shock siya mga kalingap ay. Kasi, nagpaalam muna tayo, hindi tayo didiretso na mag-interview. At saka pinakita ko sa kanya, talagang laking gulat niya, tumalong pa nga siya, hindi siya makapaniwala na umabot tayo dito sa Tarlac. So ito po yung sinasabi ko, yung paglinga po natin ay hindi lang po sa Bicol region, no? Dito pinasok na natin yung northern parts ng Pilipinas. Natapos na natin yung Angeles, ngayon naman nandito tayo sa Tarlac mga kalingap. So shout out to you, Kuya Val, kasi nga, lumawak yung paglingap natin sa mga taong katulad ni ate. Ang ganda ng kwento niya. Dumaan napapanood ko talaga yung mga ni Kuya Val, yung mga brothers ko. Pati yung anak kong panganay pag nanonood ako, si Kuya Val nga ma, papanood ma ako sisingit talaga yan. Tapos minsan natatawa na lang siya kay Kuya Val pag Hindi ko din inaakala na may makakilala sa'yo. Pero nakakatabad ng puso dahil kay Kuya Val, naabot tayo sa lugar na ito. So, maraming salamat. So, ang kwentuhan lang natin, no, tayo nagsiscout. So, maliit na halaga muna yung maibibigay natin sa kanya. At saka, si Kuya Val na magde-decide to yung 1,000 peso. Pang kain muna. Ngayong araw na ito, galing po yan kay Kuya Val Santos Matubang. Siya po yung founder ng Team Kalingap. Tayo lang po ay naatasan na mag-scout at magbigay ng tulong, okay? Or pangkain man lang sa kanila. So, may mensahe ka ulit kay Kuya Val? Kuya Val, maraming salamat po sa tulong niya sa amin. Sana matulungan mo pa kami. At saka, isang mensahe sa mga magulang dyan, yung mga nanay dyan na lalo-lalo na yung mga single mom din. Di madali maging isang nanay. Anong mensahe mo sa kanila? Yan nga, yung mga kamukha kong nanay, hindi madaling maging nanay. Kasi pagod, hirap, puyat, lahat yan nasa sayo. Kaya laban lang tayo. At saka dasal. 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 Number 1 ng dasal, laban. Yun talaga yung pinaka-importante mga kalingap. So ayun, dito muna tayo magtatapos, no? Napakaganda ng kwento ni Ami. At saka naway may natutunan din kayo. Ang kwento na ito ay para po sa mga nanay talaga. Sa mga nanay na walang ibang inisip kundi yung kapakanan ng mga anak nila. Sa mga nanay dyan, lalong-lalo na sa mga OFWs, naway gabayan pa po kayo ni Lord kasi hindi po madali na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang po sa pamilya. And salamat din sa iyo kasi na-share mo yung kwento sa amin. Ang dami kong natutunan sa kwento mo. At magpakatatag ka lang. Ito na yung sagot sa mga dasal mo. Akalain mo. Hindi niya in-expect na bigla tayong susulpot. Akalain mo yon. So, keep praying lang talaga. At saka, continue yung pagmamahal mo sa mga anak mo at sa pamilya mo. At saka wish natin ay may kasal na sila this year. Okay na. Ready ka na? Excited ka na magsuot ng wedding dress? Sige, basta sagot ni Kuya. Sagutin ko. For sure, no? Ipapaabot natin yan kay Kuya Val. Kasi 8 years na po silang magkasama mga kalingap. Kailangan na po ito ng bas-bas, no? So, ayun.
ipagdasal po natin at naway, mas gumanda pa ang buhay ni Ami kasi dito lang po siya nakatira. Ito po yung kusina nila. Saan mas banyo nyo? Wala po, kikisihan lang po sa mama. Ganon? Ha? Ito, dito sila toilet. Ito pong toilet na to binigay sa asawa ko. Pero hindi nagamit. Inuwi niya sana yung sa kay nanay. Kaso meron na siya. So, in-stock ko na lang siya. Nakakalungkot mga kalingap kasi sabi niya wala silang kubeta. Suyo lang sila. Yung nanay niya buhay pa kasi. Buhay pa kasi. Joke lang. Buhay. Kasama pa niya mama niya. Ito tayo magtatalong kung minsan. Kasama pa niya mama niya at yun yung kaagapay din niya. Napaka-strong din ng mama niya. Anong mensahe mo pala sa mama mo? Hindi ka magiging ganyan katatag kung hindi din dahil sa alalay ng mama mo. Ma, salamat sa paggabay mo sa akin noon hanggang ngayon. Salamat kasi andyan ka kapag oras na nahihirapan ako. Andyan ka. Salamat. Oo. Ilang taon na nga ba nanay mo? Matanda na sa 71. Nakausap ko kasi mama niya. Napakaano pa eh. Malakas pa yung mama niya. Ang galing pa makipagkwentuhan. Kaya lang dito tayo nakatuon sa kanya. Dahil nga, mas maganda yung takbo ng kwento niya mga kalingap. For sure talaga ay may makukuha kayong aral sa kanya. So ayun po, big shout out po sa lahat ng mga nanay dyan. Hindi pa po Mother's Day pero napabilive na po ako. Sobrang kamangha-mangha po yung lakas na meron kayo para sa inyong mga anak. At saka patuloy lang po, wag po kayong huminto sa buhay. Sabi nga ni Ami, laban lang. Okay, so dito muna tayo magtatapos. At saka babalikan natin si Emi kung matutuloy yung kasal niya. Naway maikasal na talaga siya this year. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So ayun, nakaka-inspire din. Kasi buo yung pamilya niya. Congratulations for that, no? Patuloy lang sa buhay. So yung mga kalingap, ito na po, dito muna tayo magtatapos. Ilang ulit ko na ba sinasabi na dito na tayo magtatapos? We will just end here. Maraming salamat. And we will see you next time. Charlotte of Cebu po. Ito po ang ating Charity Update. See you next time. Goodbye!